Nakakita ka na ba ng isang klase ng kawayan dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin ng ilan ay usiw? Isang uri ng kawayan na sadyang kakaiba sa karaniwang uri nito. Hindi ito tumataas, kundi gumagapang nga na tulad ng isang baging. Subalit natatangi pala dahil marami ding gamit at pakinabang para sa atin na maaaring hindi mo pabatid. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin ang mga pakinabang pala ng kawayang ito na usiw. Akala mo ay isang baging lamang, subalit mahusay palang halaman at punong-puno ng kagamitan. Subalit bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Dinocloa scandens o zigzag bamboo kung tawagin. Isang uri ng gumagapang na klase ng kawayan. Opo, sapagkat hindi katulad ng pangkaraniwang puno ng kawayan na tumataas lamang, ito ay kakaiba dahil gumagapang. Kilala nga ito sa Tagalog at sa Bicol sa katawagang usiw. Native ang kawayang ito sa mga bansang Malaysia, Thailand at Indonesia. Kadalasang humahaba ng hanggang 30 metro ang puno ng usiw. Mayroong magaspang na katawan at gayon din ang mga dahon. Maaaring pamilyar na nga ang kawayang usiw sa inyo kung madalas kayo sa kagubatan dahil nagsalasala nga ito sa mga malalaking puno at mga kasukalan. Subalit, batid mo ba na marami palang gamit ang uri ng kawayang ito na usiw? Ang batang lambud nito o katawan ay maaaring kunin at maaaring iluto o gulayin katulad din ng labong ng pangkaraniwang kawayan. Kadalasan ding ginagamit ang katawan nito sa paglalala ng basket o buslo na mga gamit mo sa gubat. Pwede rin itong gamitin sa paggawa ng ilang kasangkapan at muebles sa bahay, sapagkat matibay din ang klase ng kawayang ito. Kung sakali namang maligaw kayo sa gubat, mainam ding kunin ang tubig buhat sa katawan nito upang inumin at gamiting drops sa mata o sa iritableng mata, lalo na kung nasa liblib kayong mga lugar. Napakahusay din ng tubig nito sa pagpapaganda ng ating anit at sa pagtatanggal ng mga dandruff. Ang mga dahon din ito o ng kawayang ito na usiw ay kadalasang kinokolekta upang gamitin sa mga voodoo rituals o sa pagpapalayas ng mga masamang elemento o espiritu. At higit sa lahat, ay maaari ngang gawing garden plants ang kawayang usiw. Kaya naman kung nasa mga liblib na lugar o kabundukan kayo, maaari mo itong magamit o subukan. Mga kakaibang survival method na maaaring magsalba sa inyong buhay. Makakain, gamot, at marami ding pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng kawayang usiw? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Puno ng kawayan, pinakamataas na uri ng damo, maraming pakinabang at maraming gamit bilang kasangkapan sa paggawa ng bahay. Ang mga labong nito ay saring masarap at masustansyang gulay, subalit narinig mo na rin ba na maging ang mga dahon pala nito ay napakarami palang gamit at pakinabang na dala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video nating ito ay ating alamin kung papaano nga bang kakainin, gagawing tsaa at ginagamit na panlunas ang dahon ng kawayan. Ang kawayan nga o bamboo ay isang uri ng evergreen perennial flowering plants sa pamilya ng Poaceae. Ito nga ang pinakamataas na klase sa uri ng mga damo na may kakayahang tumaas ng hanggang 46 na metro. Karaniwang itinatanim o inaalagaan ang puno ng kawayan upang ang mga puno nga nito o katawan ay magamit sa paggawa ng bahay at ilang mga kasangkapan.
Madalas ding kinukuha ang bata pa nitong puno o ang labong upang gawing gulay at napakasarap nga nito. Marami pang gamit ang kawayan sa tao, ngunit hindi batid ng karamihan na maging ang mga dahon pala nito na hindi natin madalas pinapansin ay napakarami palang gamit. Ang dahon ng kawayan ay mayaman sa antioxidant, isa rin itong antibacterial, mayaman din sa amino acids, potassium, calcium, copper, iron at zinc. Ito rin ay nagtataglay ng vitamin B6, vitamin A, vitamin E, niacin at thiamine. At dahil mayaman nga ito sa protina, mayroon itong magandang epekto sa ating metabolismo. Kaya naman ang ilang mga kababaihan sa India ay kumakain nga ng batang dahon ng kawayan upang maisaayos ang irregular na buwan ng dalaw. Siguraduhin lamang na malinis at nailuto ng tama ang mga dahon nito. Kadalasan ngang pinipili at kinukuha ang mga lambud nito. Ibinababad sa maligamgam na tubig, kinukuskus ng scrub upang maalis ang mga gilik at maaari mo na ngang lutuin. Maaari mo din itong patuyuin sa araw at gawing isang leaf tea na may lasang kahawig ng asparagus na medyo manamis-namis. Ito nga isang mainam na source ng collagen na mainam sa ating katawan. Subalit ang pagkonsumo nito ay in moderation lamang, na maaaring isang beses nga lamang hanggang 2 sa loob ng isang araw. Maaari mo ring isang cup sa salad ang dahon ng kawayan at inumin nga ang malinis na tubig na nasa loob ng katawan nito o ang bamboo water. Sa kasalukuyan nga ay binebenta na rin ang pinatuyong batang dahon ng kawayan online sa halagang 80 hanggang 100 pesos. Kaya naman kung mayroong puno ng kawayan sa inyong bakuran, bakit hindi mo nga ito subukan? Ngayon ay batid mo na hindi lamang pala ang labong nito ang pwede mong tikman, pati na rin ang batang dahon nito ay maaaring mapakinabangan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng kawayan o ng labong ng kawayan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.